tanan mga igsoon, buntag sa itong mag-igsunan diri sa Cebu, sa Karkar, magkaigsunan diya sa Panay, mga kautod may buntag diya mga igsoon. O ay may buntag sa mag-igsunan itong Bisaya diya sa Jinsan, sa Samis, igsunan na to sa gawa sa nasod, Australia, Canada, US, sa Hong Kong, igsunan dira sa Malaysia, igsunan na sa Malaysia, na sa Middle East, igsunan dira sa Ireland, Germany, sa Australia. May buntag na tanan igsoon. Magandang umaga sa ating lahat, magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating programa Daily Bread. Okay. Nandito na po tayo sa 43 ng Genesis. Sa verse 1. Lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto. Sinabi niya sa kanyang mga anak, bumili uli kayo kahit kunting pagkain sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanya, mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador. Sinabi ni Israel, bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa pangyayaring ito. Nagpaliwanag sila, inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Sinabi ni Israel, kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Dublihin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang alahayam na kahabagan kayo ng taong iyon upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa ang loob ko. Okay. Ito na po yung nangyari mga kapatid na kung saan nagutom na naman dahil hindi nga sila nakabalik dahil ang gusto ni Joseph, ng gobernador, na dalhin si Benjamin. Dahil nakaplano na ito kay Joseph. At hindi pumayag si Jacob sa nagiging plano nila noong una. Pero dahil sa gutom, napilitan si Jacob dito sa puntong ito. At saka nagpaano na si Judah na kung hindi makakabalik, siya daw ang pagbubuntunan ng galit. Yun ang pangako niya. Tapos ang sabi niya, kailangan lang bumalik na doon. Pero ang sabi ni Jacob, bakit niyo pa kasi sinasabi patungkol kay Benjamin? Gusto niyo yata akong mamatay. Kasi pinagtataka rin siguro ni Jacob, bakit ba inusisa yung pamilya nila? Pero hindi talaga nila naisip ang koneksyon, bakit inuusisa. Dahil ang sabi ni Joseph, inusisa niya, pinagkamalan niyang mga espiya. Kaya ayon, nakabalik sila sa puntong ito at pumayag si Jacob dahil sa gutom. Kasi pag gutom na kasi, tawag ng pagkain mapipilitan ka talaga.
Wala nang magawa. Bali, pangamong. Ano na ba? Magkabahala na. Bahala na to. Basta makabili tayo ng pagkain, okay na. Kaya, inuloy nila. Dala niya si Benjamin at pinaanuhan sila ni Jacob na magdala ng mga regalo. Yung pabango at saka yung pulot pukyutan. Yun ang dinala ng regalo para kay Jose. Okay. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, inutos niya sa alipin na mamahala sa kanyang tahanan. Isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo'y gawing mga alipin. Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, Master, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkaon. Hito po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. Huwag kayong mag-alala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang inyong alahayam na siya ring alahayam ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas ng magkapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose. Pagdating nito, narinig nilang doon sila magsalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Ginoo, buhay pa po siya at malakas, tugo nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Okay. Nung sila ay nagbalik na, natatakot na yung mga kapatid ni Jose dahil mga advance kasi yung nag-isip. Sabi daw, ang posible nitong mangyayari, kung tayo nanduroon na, bigla tayong dapin tayo, tapos huwag agawin yung ating mga asno, tapos gawin tayo ditong mga alipin. Kasi nakita nila na mayroon silang, hindi man nila ginawa, pero yung paratang ba, malinis na nagawa. Sabi nila, delikado na to. Nung inunahan din nila, pinaalam nila sa gwardiya kasi itong mga tribes, mga anak ni Israel, mga matatalino, sinabi nila sa pinunong alipin ni Jose. Ngunit sinagot sila na ang alahayam ng inyong mga ninuno ang nagbalik sa sako ng mga salapi na kung saan binayad ninyo. Kung makikita natin na sabotage ba? Alam ng alipin na si Jose ay ang kanilang kapatid. Alam ni Jose, alam ng kaalipin siguro kasi sa pagkasabi niya na ang alahayam ng inyong mga ninuno ang nagbalik. So, talaga? Aware na yung alipin na kapatid sila ni Jose. At kaya mayroong ganoong inuutos sa kanya ang kanyang master na si Jose. Kaya
pumunta na sila doon, na doon sila maghahaponan, na doon sila magkakain sa bahay ni na Jose. So, parang medyo special talaga yung dating. At pinapahanda pa ng maraming pagkain. Siguro din na itong mga alipin sa una kasing panahon, yung kaugalian ng mga tao, pag ikaw ay alipin, wala kang magagawa kundi pagsunod sa iyong master o yung ginoo mo. So itong si Jose, siya ang ginoo sa panahon dito, siya ang leader. Masasabi natin itong alipin ay under din niya kung ano ang pananampalataya ni Jose. Siguro natuto rin sila dahil alipin sila ni Jose. Dahil hindi na katulad sa panahon ngayon na yung alipin May freedom. hindi kasi yung panahon na yun ay kung alipin ka, pagmamay-ari ka talaga ng iyong amo. Kung ano ang yung amo gusto niya, yun ka. Okay, continue po. Sa verse 29. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, ito ba ang sinabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng alahayam, anak. Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay nasa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Egyptyo sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Okay. May nakikita tayong dito sa sinasabi na kinakahiya ng mga Ehipto ang makasama sa pagkainan ang mga Hebreo. Dahil sa pagkakaalam natin, itong mga Hebreo kumakain ng baka, kambing. So itong mga hayop na ito ay parang ginawa nilang Diyos. Kinikilala nila kaya hindi po sila kumakain kasama ang mga Hebreo. Kaya kumakain nasa ibang lamesa, nasa ibang parte ang mga Ehipto na mga kasama ni Jose. At yun natin makikita na kakaiba talaga ang kulturang Hebreo patungkol sa pagkain mula pa noon. Kaya dyan makikita mo na si Jose at mayroon si Jose na i-maintain ba na natandaan niya na kaugalian ng mga Hebreo patungkol sa arrangement sa pagkain. Nakalinya yan mula sa pinakapanganay hanggang sa pinakabunso. Walang ganong mga style. Naalala ko yan nung sa probinsya. Ganon talaga. Nakalain dito ka kasi ikaw yung so, ialayin talaga yan ng ama. Pero ngayon, wala na. Hindi na naipractice ng mga Hebreo dahil unti-unting nasusunog ang mga kultura ng ating mga kaninunuan dahil nga sa makabagong kaugalian na adapt natin mula sa Western culture na kung saan basta sabihin man ng bibihira ngayon ang sasabay sa pagkain kasi alam mo sabihin ng mga Bisaya wala kung idalang kardero kaon dara. Pero dati makikita mo mayroon silang ugali na kasabay-sabay sa pagkain at ka-arrange yung hindi sila basta-basta na upo lang basta kung saan, pero sa kanila mayroon silang na nakaugali ang upuan ng dyan, upuan niya ng busing, pero sabi sa atin upuan ng tatay yan during sa pagkakain. May paborito, may sasabi may paboritong upuan si tatay, dyan siya nakakaupo palagi pag kumakain. Yan ang pwesto niya. Pwesto. At may mga pwesto sa pagkainan yung mga Hebreo.
Kaya doon natin makikita na mayroon talagang kakaibang estilo ang mga Hebreo sa pamumuno ni Israel. Siguro din sa mga practice din nila dito humihigpit yung kanilang relationship ba Oo. na imagine na lang pamilya kung tayo sa ating pamilya nagkakaisa sa pagkain parang ginagawa na nating yung ating kasiyahan banding sa pamilya yun napalakas natin ang ating relationship sa bawat isa. At saka yung respeto, doon Oo. na exercise pati sa pagkainan na exercise yung respeto. Dahil nakita mo yung arrangement na mayroon dito yung panganay, sunod na ganun. Andun nung palaging na-emphasize yung respect at relation sa pamilya, sa mga Hebreo. Last verse naman niya tayo. Last verse na? Okay. Kaya ang makikita natin dito na mayroong palatandaan sa kaugalian ng mga Hebreo na kakaiba patungkol sa pagkain, sa at yung ano ba yung relasyon nila na talaga close yung relasyon ng mga ito. At kung napapansin natin sa buhay ni Jose sa puntong ito, umiyak kasi at nagtago siya doon sa loob ng kwarto para hindi niya mahalata dahil hindi na niya halos mapigilan ang kanyang sarili na nung nakita niya si Benjamin, kasi iba ito si Benjamin dahil si Benjamin ito yung nag-iisang kapatid niyang buo kay Raquel, kaya medyo emotional si Jose dito. Medyo matagal na din. Matagal na. Kaya siguro di niya mapigilan na maiyak dahil nga ang nakita niya na nandyan yung kapatid niyang buo. Tapos ang inaalala nito ni Jose sa nakikita ko, Brother Rex, na ayaw niyang mangyari yung nangyari sa kanya. Kaya niya palaging tinatanong na mga sinungaling kayo. Kaya palagi niya sinasabi sa mga ito kung sa mga nakaraang verse, mga chapter na sinungaling kayo, mga espiya kayo. Hindi po kami sinungaling dahil kilala ni Jose na ang kanilang mga kapatid baga nagsinungaling sa kanya, baga nagsinungaling sa tatay niya. Alam niya kasi nagsinungaling, hindi siya nahanap ng tatay niya dahil siguro na ni Jose kung anong si Jose isang propeta. Kaya sabi niya mga sinungaling kayo. Ang inaalala dito ni Jose, kaya niya ginawa itong plano na ito para makita niya kung totoo bang nagbago na or talaga bang ano ang pakikitungo nila kay Benjamin. Dahil ang inaalala niya ang buhay ni Benjamin, baka ang ginawa ng kanyang mga kapatid yun din ang gagawin kay Benjamin, dahil nga alam niya na mahal ang mga anak ni Jacob na nagmula kay Raquel ay mahal talaga ni Raquel. Kaya yun po ang nangyayari. So ang makikita nating lesson dito sa chapter na ito na kung saan ang yung pag-aano ba ng pagmamahal na makaka-apekto sa relasyon kung mayroong sinasabi nating favorite, pero di talaga may iwasan, mayroong talagang favorite. Sabihin man na aminin man sa hindi, mayroong favorite ang pero sa puntong ito nakikita na rin ng mga kapatid na tinanggap nila ang reality na mahal talaga ni Jacob sina Benjamin at saka si Jose. Kasi nakikita nila dito, ayun na, sa nakaraang chapter nito na sila ng guarantee na, sige, kung hindi makakauwi, sabi ni Ruben, patayin mo yung dalawang anak ko. Yung Jose, ni Judah, sabi niya, ako ang maging garantiya, ang buhay ko maging garantiya kung hindi ko maibalik si Benjamin. So, dito parang
na ano na ba? Ano ba tawag yun? Na purify na yung mga ano nila, mga puso nila. Na kung saan, kung ano yung minamahal ng tatay nila, mamahalin din nila bilang kapatid sila na mga nakakatanda. Ganun po. Kaya ang nangyari kay Jose, imbis mahalin nila ang si Jose, kagaya ng pagmamahal ng tatay nila dahil si Jose yung pinakabunso at nakikita nila at sila yung mga magulang na mga malalaki, dapat ipinakita nila yung pagmamahal nila na kagaya ng pagmamahal ni Jose, ni Jacob ni Jose. Pero ang nangyari, nagsilo sila. Kumbaga, hindi nila na i-apply ba ng tama yung kanilang duty bilang mga nakakatandang kapatid kay Jose. Kaya na ganun ang nangyari kay Jose. At sa puntong dito kay Benjamin, doon na sila na para natauhan ba dahil parehas na sila na nagpapahalaga kay Benjamin. Pinapahalagahan nila si Benjamin at makikita natin dito sa susunod na istorya na halos kahit anong gawin na lang nila para makauwi si Benjamin. Puros na sila nakikita na yung pagmamahalan. So ang pinakapunto dito sa chapter na ito, yung pagmamahalan ng mga magkakapatid ay hindi dapat hindi dapat mawawala. At likas ng mga Hebreo na pag nag-away, later on magkakasundo yan at tested yan, maraming pangyayari. Kaya yan na po mga kapatid. So ang natin, dahil tayo ay magkakapatid lang, mga Hebreo dito sa ating bansa, ano man yung mga hindi pagkakaunawaan ngayon, pero panahon sa piitan, panahon sa trahedya, doon magkakaisa yan. Kaya huwag na natin hintayin pa yung trahedya. Tayong mga nakakalam, mahinahon tayo na yung mga sarili natin doon sa ganoong pag-unawa. Salamat po sa ating lahat. Yan po ang ating daily bread at magandang araw sa ating lahat.